Dito na po yung property din. Makikita nyo yung may kahoy na yun. Naado na po yung 2.4 hectares. Dito naman po yung papasok niya. Yung barangay road. Then pagpasok sa barangay road, meron ditong dadaanan na cemented road and pede road. So malapit din po tayo sa elementary school. Then ang source ng kuryente na yun lang sa may bungad. So layo dito ng property. 100 meters, tapos pinakang tuhog na po tayo ng barangay road, yung pinakang property po na pinabibig. So yan, so bali for today's video na naman mga ka-art of field vlog, meron naman tayo ditong property na pinabibinta sa atin na 2.4 hectares dito sa Gumaca, Quezon. So ito nga po pala yung papasok sa property. Dito po yung pinakang barangay road niya. Kung makikita po nyo, ito po talaga isa diyang barangay road. So tatapatan ko na lang po. Sa dulo naman po niya ay cemented road, pero ito po ay talagang dulon-dulo na ng barangay road. Padiretso pa po papunta doon sa property natin. Kaya yung property natin dinaanan po sa gitna ng barangay road. So kagandahan po ng property na ito, ito po ay 100% flat na may laman pa na puno ng niyog at marami pang hardwood. So pasok po ito sa mga pang retirement, yung mga investment lang po na lupa, kasi ito ay napakamura. So pinabibinta lang po sa atin ito ni seller ng 1.1 M na lang po ang ipipresyo niya. So pagpasok naman po dito sa property, pagkagaling ko ng provincial, so tinakbo ko po itong barangay road papasok papunta dito sa property ng nasa 30 minutes lang po. Yun po ay hindi pa kabilisan takbo ng single na motor. Tamang-tama lang po na takbo ng motor. Kung tayo po ay mabilis magpatakbo ng motor, so siguro po ay nasa 20 minutes lang po o wala pa, hindi pa aabot ng 20 minutes. So tara po, tatapatan ko na yung pinakang boundary naman ng property na pinabibinta po sa atin na 2.4 hectares. So dito po yung boundary niya, na makikita po natin itong mga linya ng mahogany tree na yan. So dito po ito sa linya na ito. Then ito naman po yung loob niya, yan na po yung 2.4 hectares na pinabibinta naman po sa atin. So dito po ay may sakop na ilog. Ito pong property na 2.4 hectares na to, kasi kagandahan po nito, ang ilog po dito ay talagang hindi nagkakati. So buhay po siya, buhay na ilog po. Ito na po yung pinaka reality niya. So flat naman po yung area niya hanggang doon sa dulo. So papasukin ko po dito, napapansin ko may mga pili na dito na tinatatakan po. So yung mga gusto ng ganitong property, makikita nyo aking contact number, ang WhatsApp and Viber po sa taas ng ating screen na yan. Yan po yung property. Yan, pili kasama po yan, mga kawayan na yan. Then pupuntahan ko naman mamaya yung may area ng mga niyog. Ito sa kabilang side naman po ng 2.4. Bali, gusto kong ipakita sa inyo yung pinakang source ng tubig niya. Nadadala na yan. May sapa. Yan, so bali ito tayo bumaba sa sapa. Makikita po ninyo dito yung property yan. Taas, ito na po yung ilog niya sa baba, yung sapa. Ito po ay hindi naman na po sapa. Totally ilog na rin naman po siya. Yan. Yan po yun. Bali, akyat naman po ako doon sa taas na para mapasilip ko naman po sa inyo doon sa taas ng property na. Yan, so bali na dito na tayo sa may loob. Makikita niyo yung mga kawayan na pwede natin pampagawa ng kubo. So kung ito gagawing babuyan, so pwede naman po na pag-alaga ng baboy, kasi dito ay malayo ang kapitbahay. Then meron tayong pwedeng panggawa ng mga pangkulungan ng baboy, ito mga kawayan na to. So marami naman po siyang puno. Katulad nito, ilang puno yun dito sa area na to. Diyan, doon sa area na yung kawayanan pa rin. Tapos dito po yung barangay road. So pag nagtag-ulan at gusto niyo makapasok ang sasakyan dito, siguro ay patambakan na lang ng mga kinakwaring lupa para tumigas ang lupa, makapasok dito mismo ang four wheels. Pero pag ganitong tag-init, pasok na pasok naman po ang four wheels. So pag umaulan, may posibilidad na hindi makapasok kasi nagpuputik siya. So didiretsuhin po natin ay makikita natin yung mga antipulo, hardwood na kahoy na yan ay nasasakupan itong property na 2.4 hectares. Napakaganda ng status ng lupa dito, tabi ng ilog. So tag-init ngayon, mahabang init, pero ang source ng tubig niya ay mayroon pa rin tayong tubig sa ilog na nakukuha.
Yan, ito na po yung pinakang property niya. Napakaganda naman talaga. So 100% plat. Then may mga niyog. Nakalakasan pa mamunga na ilan-ilan puno. Ito naman po sa karatig natin na yun. So nililinis na. Malinis na area na yan. Ito na po yung nasasakupan ng property na 2.4 hectares. So napakaganda naman po nung reality niya. Then doon kabilang side, nililinis na po ng mga nagmamayari po yung mga karatig natin dito. Nililinis na po yung kanilang mga property. Yan, tinatabasan na po nila. Napakaganda nito. Plat na plat. So pag ito nilinis talaga, makita po natin yung kagandahan nitong property na pinabibinta po sa atin na 2.4. So para sa akin po, narating ko ng personal, maganda po siya. May kalayuan nga lang po sa provincial dahil biniyahe ko po papunta dito na nasa 30 minutes na takbo ng aking single na motor. So mabagal lang po, smooth lang yung pagpapatakbo natin. Pero kung mabilis naman po kayo magpatakbo, so yun, mas mabilis po makakarating dito sa property. Ganda ng mga nyug, papansin ko. Ang lakas mamunga. Boss, dito tayo dumaan. Yan, ito na po yung pinakang reality. So napakaganda naman po ang retirement talaga ito sa halagang 1.3 1.1 pala 1.1 meron ka na 2.4 hectares na pag may-ari nitong property na pinabibinta. Ito po ay nadadalhan pa, napakaganda kung yung mapapansin, konting linis lang, may konting upland. Kikita natin napakaganda ng property na 2.4 hectares. So may ilog, may ganito ka klaseng kagandang reality ka ng property na napakamura, 1.1 M lang po mga ka-Art of Field Vlog. So kontakin niyo na yung number dyan sa taas ng screen na ating makikita dyan. Then dyan mga ka-Art of Field, yan taas na yan, sa ating property dumaan yung barangay road, dumiretso, sumugsog pa yan hanggang dulo sa kabilang barangay pa. Then ito yung nasasakupan niya, pinakikita ko sa inyo yung pinaka-reality. May mga nyug pa tayo, mga ilang puno. So nasabi nila ay nasa 50 kapuno na lang daw po itong nyug na ito. Pero okay pa naman po siya, namumunga pa naman at napakaganda. So dagdagan na lang natin kung i-avail niyo yung property. Napakaganda naman po linisin, napakadali. Kung yung mapapansin po, Carabao grass din ng damo dito. Then yung mga ganun mataas lang, nadadaig na yung Carabao grass kasi hindi na nga po siya na-abyad ng seller. Napapabayaan na siya, kaya yung mga damo niya lumalaki na yung mga sukal o gumagapang yung mga damong bagin. Pero para sa akin ay napakaganda nito mga ka-Art of Field Vlog. So panalong panalo dahil ito ay TCT clean title, updated ang amilyar. Napakagandang bakasyon, napakatahimik, maraming kapitbahay. Ito ang reality ng property na 2.4 hectares na pinabibinta sa atin. So flat, katabi tayo ng ilog at hindi dito binabaha sa area na to. Yung mapapansin hanggang dun talagang flat, may konting upland man. So banayad na banayad lang, siguro 90% flat, 10% lang po yan, upland na yan. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-Art of Field Vlog? Kontakin na ninyo yung ating number dyan sa taas ng screen na yan. Ang details naman po nito ay nandiyan sa baba ng ating video. So ang location nito ay Gumaca, Quezon. Kung tayo ay galing sa Maynila, siguro nasa 6 to 7 minutes lang po na biyahe, andito ka na sa property. So kagandahan ng property, kung talagang masipag kayo maglinis o may tao kayong kukunin, so pa-maintenance na lang ninyo yung ganitong linis, yung ganitong Carabao grass. So pwede po ninyo itong palawakin, kahit yung mga sukal ng damong yan, pwede naman po yan patubuan ng Carabao grass, kasi dito sa ilalim ng nyugan ay Carabao grass. Din dito sa may malapit sa nyugan na ito, nakasusukalan na, yung sabi ko nga po, inaakit na ng damo. So Carabao grass pa rin po. Yan. Carabao grass pa rin siya. Itong area na to, then yung nyug, makikita nyo, mababa pa, ang lakas mamunga. Konting linis lang yung dito sa area na to. Talagang plat na plat. Din ang ilog niya, halos kalapit lang po niya yung ilog. Halos na ito lang ilog niya. Sa baba lang nitong property. Ito ang ilog niya. Medyo masukal na, yan lang po ilog niya. Sa baba na yan. So mamaya bababain po natin yung ilog na yan para mapakita ko po sa inyo. Kaya yung mga
lagi nag-aabang ng aking video dyan mga ka-Art of Phil Vlog. Yung mga hindi pa dyan naka-like, subscribe. So lagi please pakipindot na rin po yung ating dyan notification bell. At paki-like, share na rin po para lagi po tayong nak-update sa mga video po nating ina-upload sa property na ganito kagandang mga murang farm lot. Ito po talaga ay napakagandang farm at napakalinis na. TCT clean title, updated ang amilyar. So flat na area, kukunti man ang nyug, pero pwede pa natin dagdagan ng marami pa itong produkto na kahit anong gusto nyo itanim. So dito, pag may alaga lang kayong kabayo, kalabaw, so pwede. Ayun, may kay Mito, laking puno ng fruit bearing to eh. May pili, may mga nara akong napapansin. Ito may fruit bearing lang ka sa area na to. Yan. Yan, ito na po yung pinakang property niya. Oh. Tapos ito yung pinakang barangay road. So kung magagawa tayo dito ng poultry o piggery, so pwede po. Pasok dito ang sasakyan sa area na ito. Ayan lang ilog, bababain ko po mamaya yung ilog. Yan po yung pinaka-reality ng property niya. Oh. Napaka-aliwalas at napakaganda. Pagitan na rin kami yung meeting yan. Pagitan niya kay Mito, pero dito pa nasasakupan. Yan, pagitan daw po yung kay Mito niya, pero dito sa dala natin yan. Yan dito yung fruit bearing langka na ito. Oh. Fruit bearing langka. Yan, dito po itong daan na ito. Ito yung barangay road niya, diretso. Patungo naman doon sa kabilang property. Then ito po yung area na yan, yung konting upland na yan. Ito yung nasasakupan pa. Pupuntahan ko naman po yung pinakang ilog. So bago natin ito kuha na ng aerial shot. Yan, napakaganda ng property na 2.4 hectares. Panalong panalo po tayo dito pag inyong inabuild to. Yan. Oh. Napaka-aliwalas. So lilinisin lang natin yung mga damo-damong yan. Kita na natin yung mga pantayan na area nya. So dito na po yung pinakang ilog. So ilog na to ito ay nadadalhan natin. So meron tayong ilog na pumasok sa loob ng property. Then meron naman ilog do sa kabilang area na halos kadikit lang ng ating property boundary. So ganito po ang ilog dito. Siya po ay bukal hindi siya nagkakati talaga. Panahon po ngayon ng mahabang tag-init dito sa Quezon. Pero ang tubig ng ilog niya, yan po, umaagos pa rin siya. Yan. So may dimaan lang na kabayo. So medyo labo yung dinaanan ng tubig. Ito po yung pinakang source ng tubig ng property natin. So ito nadadalhan po itong ilog na to. Yan, boundary, kabila ng nyug na yan. Dito po ay nasasakupan pa ng ating property itong area na to. Kaya itong ilog na ito ay atin pa. So may pagkukunan tayo ng source ng tubig. So sa ngayon po talaga ay mahina ang agos ng tubig sa ilog dahil mahaba-haba na po na El Nino ang inaabot dito sa Quezon, pero hindi pa rin tayo namumroblema kasi malakas pa ang bukal ng tubig dito sa atin. Yan, ito po, sako pa ito ng property. So mga ka-Art of Phil Vlog, yung mga gusto mag-inquire nito, contact na kayo sa number na yan habang ang property ay napakamura pa. At napakaganda ng property na to. So may 2.4 hectares ka na, meron kang 1.1 M lang ang presyo. Yan, direct to seller po tayo agad dito sa usap nito. So napakaganda ng property. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-Art of Phil Vlog? Update na kayo sa makikita nyo yung number na yan sa ating WhatsApp and Viber. Thank you for watching Art of Phil Vlog. Yan yung pinaka-ilog. Yan yung mga nyug. Yan. 2.4 dala po itong may mga gubat-gubat na to. Yan. Yan yung mga karating natin. Yan yung mga bahayan. Yan, malinis na yan. Karating na po ng property natin yan. Then ito na po yung atin. Yan, masukal na yan. Paikot pa ganito. Ito naman dito sa may pisto ko. Yan o.
Nandito naman ako sa pistong ito. Hindi tayo mainip, maraming kapitbahay. Ano? Malapit. Yan, yung property, nasasakupan pa po yan, mga nyuga na yan, flat na area. So, ibababa natin andun.